Posible raw na payagan na ang carpooling o yung sabay-sabay na pagsakay ng mga may parehong destinasyon. Tipid daw kasi yan sa petrolyo. Yun nga lang, baka raw dumami na ang kolorum. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, paano magiging sistema nitong carpooling? Julius, tama yung sinabi mo. Dati parang ilag na ilag ang pamahalaan tungkol dito sa ideya ng carpooling dahil pwede nga itong pagmulan ng kolorum. Pero ngayon, isa na ito sa nakikitang paraan para makatipid tayo sa konsumo ng langis. Ngayon tumitindi pa rin ang gulo sa Middle East. Nagmomotorsiklo pa dati papuntang opisina si Adrian. Pero mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo, nakikisabay na lang siya sa kotse ng kaibigan niya papasok sa trabaho sa Maynila. Nag-aambag na lang daw siya sa pagpapagas. Nung una sulit yung motor kasi yung gas niya around 60, 70, ganun. Ngayon na ang taas-taas ng gasoline prices, gaano mo katindi yung effect sa'yo? Financially, sobrang laki. Like, times 2 ng dating, nung January and February. So yung ginagawa ko, nagka-carpool kami ng office mate ko. Dati ay iwas pa ang mga otoridad sa ganyang usapin na tinatawag na carpooling o yung pagsasabay-sabay ng mga magkakapitbahay, magkakamag-anak o magkakasama sa trabaho sa isang sasakyan patungo sa iisang destinasyon. Nagiging sanhi daw kasi ito ng pamamayagpag ng mga kolorum operations. Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Maaaring isa na raw ito sa solusyon. Ngayong nababawasan nga ang mga pampublikong sasakyan sa EDSA, dumarami naman ang mga commuter. Tingin naman po namin medyo wala pang resolution yung giyera eh. So, at yung effect nito mukhang mahaba pa kahit tumigil yung giyera in the near future. Medyo yung effect nito medyo matagal-tagal pa. Kaya we really have to do our share. Makakasolve to, makakatulong dahil Gumagawa na ngayon ng guidelines ang MMDA at LTFRB para matukoy kung sino at aling mga sasakyan ang maaaring payagan makapag-carpool. May partikular lang na rutang daraanan, point-to-point lang dapat o hindi maaaring magsakay at magbaba sa gitna ng ruta. Ang oras ay limitado sa 6 to 9 a.m. at 5 to 9 p.m. Maski ang singilan, mapalibre man o ambagan, ire-regulate din ng pamahalaan. sana hindi gawing for profit. Or kung meron man, syempre kailangan din ma-recover yung pang-gasolina, pang-maintenance noong sasakyan, and then yung pang-parking niya siguro. Nangako ang mga otoridad, hindi naman mayiging pahirapan ng application. But this will be an online system. Di na sila kailangan pumuntang LTFRB. Naku, marami na namin ginagawang ayuda doon eh. So dadagdagan pa. Pero dahil parehong point-to-point ang serbisyo, may agam-agam ang mga operator ng UV Express. Hindi lang sa UV Express, maging sa mga jeep nga rin po eh. Sa totoo lang po, ang nagiging concern na lang po is how can we implement this to the extent that it would not compete with UV Express drivers, given po na napakataas na nga po ng diesel. Nangako naman ng mga otoridad na poproteksyonan ng interes ng mga pampublikong sasakyan na may prangkisa. Yung sa susunod na linggo, sa Lunes o sa Martes, ay ibababa na ng LTFRB yung guidelines at doon na magkakaalaman kung paano nga ba makakapag-apply o makakapag-participate dito sa carpooling. Julius. Ngayon ang tanong dito, Gerard, paano nila masisita yung mga kolorum na sasakyan kung papayagan na nga ng pangmatagalan itong carpooling? Tama, Julius, yan din yung tanong namin sa kanila kanina kasi parang mukhang luluwagan talaga nila yung restrictions dito sa carpooling. So yun, tanong namin, paano yan? Baka nga mas lalo pang mamayagpag itong mga kolorum. So sa ngayon, ang magagawa pa lang talaga ng pamahalaan ay makiusap na huwag na muna, tigilan na muna natin itong mga ganitong modus dahil pare-pareho tayo naghihirap patungkol dito sa usapin ng langis. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.